Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi, partner. Aww. Mamimiss mo yan. Yung mga tao, okay, ba't sila tumawa? Ano nakakatawa sa maganda-maganda? Nakakatawa doon, di ba? Mamimiss nating lahat yun. Correct. Mamimiss natin yung yung... Paliwanag mo na kasi. Oo nga eh. Kailan ba pwede ipaliwanag? Mamaya pala kasi mag-meeting. Para kung may mga paliwanag na by tomorrow, ganyan, or gulatan na lang by Wednesday. Ganon. May teaser na naman, di ba? Oo nga. Kung napapakinggan nyo yung Dear Love. Yan. So abangan nyo po yan. Sa Feb 14. Yan. At hindi lang ito sa Manila, ha? Nationwide. Wow. Diba? Ganon. So talaga naman kaabang-abang ito. Sa True Lalo. Yan, correct. Yung Dear Love na yan. Kung ano man yung Dear Love na yan, nako. Abangan. Sigurado mag-e-enjoy kayo Matutuwa dyan. po kayo dyan kasi talagang pinaghandaan, pinag-isipan. Oo naman, pinagsikapan. Correct, diba? Pinaghirapan. Sa True Lalo, ganyan. So abangan nyo po yan, lahat ng mga pagbabago na yan sa darating na Feb 14. Dalawang tulog na lang. Sa True Lalo. Kung may pakaya kayo, kung wala naman pakaya, okay lang naman din. Alam mo, yun yung na-realize ko about life. It's not all about you. Minsan iniisip mo parang ano kayang iisipin ng ibang tao? O kaya, pagka ginawa ko ba to, ano kaya reaction nila? Tapos marirealize mo, wala naman sila masyadong pake. Pwedeng, for example, partner, mainit-init, 'di ba? Si Bea Alonso at si Dominic, 'di ba? So finally, nag-break nila yung silence. Sila sa kanila na mismo nang galing yung news na they are calling off their engagement, 'di ba? So, totoo naman din affected tayo kasi syempre love team 'yan. Parang sa lahat naman tayo naniniwala tayo sa forever, 'di ba? Yung mga ganyon. Pero pagkatapos nating ako personally partner, parang sayang naman. Parang ang cute pa naman nung proposal, ang cute ng ganyan, pating Katniel. 'Di ba? Yung cute sila pareho. Cute lahat 'di ba? Parang ang nakakalungkot yung Katniel partner na naghiwalayan. Nalungkot din talaga ako. Yung may mga ibang mga negosyo, sumabay sila doon. Anong sinabi nila? O kung ang pangalan mo ay Catherine, 'di ba? 50% off ka sa milk tea. May mga ganun akong may mga ganun, sumabay. Pag Daniel ang pangalan mo, times 3 yung siopaw. Basta may mga nakita ko ganun. Kumbaga, affected yung mga tao. But eventually, nag-move on din sa life nila. Oo naman. Totoo yung parang, because it's really not just about you. 'Di ba? Yung kung iniisip mo na, ano kayang iisipin lagi ng ibang tao, paano kaya sila maapektuhan sa nangyayari sa akin, hindi lang ito tungkol sa'yo. Promise. Totoo may yun. mga iba po silang intindihin at isipin. Kaya yun yung isa nating laging sinasabi na, huwag ka na mag-effort na i-please ang lahat ng tao. Kasi, hindi mo magagawa yan. May mga nakagawa na po niyan, na po sila, amoy lupa na po sila, kinuha na po sila. Inuod na po sila. Last week lang. Sa true. Oo, kasi diba? nategi na sila. Sa stress. Oo. Kaka-please ng everybody. Kasi you really can't please everyone. Kahit na yung pinakamabait. Ako para sa akin, partner, yung mga kakilala ko mababait, na may kapintasan pa rin eh. Alam mo, ang bait-bait na nga niya, may kapintasan pa rin sa kanya. Ganun. Kasi nga hindi mo nga mapiplease ang lahat. Kapag ginawa mo yan at iniisip mo it's all about you, wala. Ang kamatayan ay paparating na. In 3, 2, 1. Hindi kasi stressful yan. Ako, na-learn ko yan. Na-learn mo na rin. Na-learn mo ba? Oo, kasi nagsimula yan nung nakaraan di ba? Parang kinikilala nila yung each other. Yung each other. Di ba? Kilalanin natin ang each other para lumalim. Para ma-learn natin ng mga bagay-bagay.
Di ako napagtanto ko yan sa industry natin, partner. Ilang years na tayo, di ba? 20 years. Ang dami na po naming na-meet na mga artista. Artista. Na mga celebrities, ganun. Totoo yun. Yung mga sobrang popular na nakasama namin before, pag sinasama namin sa mga concert, kasi suki kami ng barangay concert. Tama. Noong mga panahon na uso-uso pa yun. Diba? Talagang makita natin yung popularity na sa backstage pala, nagkakagulo yung mga tao. Pagdating pa lang ng mga sasakyan, natataranta na yung mga tao. Oo, nagkakagulo na yung mga tao. Naalala mo yung isang sexy star na talagang pinahinawi pati mga DJs kasi paparating siya. Ay, hindi ko Oo, matandaan tas wala na siya ngayon. Diba? Yun yung sinasabi natin. Isipin mo, yung sobrang tinitingala ng mga tao, pinagkakaguluhan, ginagwardyahan, binibigay ang maximum security sa taong yun. Ngayon, hindi na siya pinapansin. Diba? Kasi ganun po ang ganun ang buhay ng tao. Totoo. Diba? Kahit gaano ka-feeling importante ngayon, mawawala din yan lahat. Oo. Kasi ang bawat tao may kanya-kanyang buhay po yan. Correct. Totoo yun. Diba? Totoo naman. Halimbawa, gaya an example mo, partner. Affected tayo for a while. quite some time. For example, 1 week, 1 month, diba? Pero after those days, wala na. Wala na, It's kailangan all na. about yourself. Correct. Kailangan mo nang mag-move forward kasi Yes. kailangan mong at upagin yung sarili mo, 'di ba? Yun yung sinasabi po namin. Oo. Alam nyo po, gets namin kung malulungkot po kayo sa mga pagbabago kasi 20 years nyo kaming nakasama dito, 'di ba? Pero hindi nyo naman babaguhin, ang totoo diyan, hindi nyo babaguhin yung buhay nyo para sa amin. Oo naman. Oo, kasi Oo naiintindihan naman. natin na syempre kailangan mo rin magtrabaho ng ganitong oras, 'di ba? Na syempre may ginagawa ka ng ganitong oras, 'di ba? Yung mga ganon. Totoo, ako naniniwala ako, napakarami ng realization natin habang, di ba, as we mature. Ano na talaga to? Sinyalis na talaga to ng edad. Kapag tayo po ay tumatanda, ang dami nating realization sa buhay. Sa true. Di ba na, totoo yun, no? At the end of the day, you really have to work your way. Ikaw yun. It's not about your boss. It's not about your best friend. It's not about the government. Yes. It's not about your office mates. At the end of the day, you really have to work your way. It's all about your Ikaw talaga yun. independence. Di ba? Sarili. Selfish man siyang isipin pero talagang pansarili. Oo. Ilang beses ko na na-encounter partner na pagdating sa finish line may mga laglagan na nagaganap. Okay. Oo, meron din gano'n na parang kung kailan na matindihan na yung mga pagsubok, may mga malaglagan na magaganap. Kasi bakit? Kung iintindihin mo, syempre gusto nilang i-save yung sarili nila eh. 'Di ba? Parang halimbawa, kaya kanilang pagtanggol hanggang a certain point. Pero kapag alam nila na yung sarili nila, madadamay na dito, pamilya niya na madadamay dito, maglalaglag din yan eh. Totoo 'Di ba? yun. Kasi pansarili. Nakakalungkot siyang isipin pero medyo may katotohanan Yung talaga. katotohanan talaga ng buhay. Oo. Akala mo kasundo mo yung kausap mo ngayon. True. Ana, Hindi ba nako. tinahas niya rin naman yung jowa mo? Di ba? Yung kapitbahay mo, ang bait-bait. Oo, Di ba? diba? Ang bait-bait mo sa kanya, binibigyan mo pa nga ng lutong Correct. ulam. Kahapon, binigyan mo pa ng kumukulong Ay tinola. nako, totoo. Diba? Nung nakitang may delivery sa inyo, nakibuhat pa. Oo. Pero, wag ka. Kanina lang, chinismis ka. tama. Sinabi, alam mo, sa Oo. totoo lang, hingi ng ulam yan sa akin. Diba? Samantalang ikaw, akala mo all the while. Diba? Siya ay mapagbigay. Yung pala, chinichismis ka. Ganun. Totoo yun. Ano yun eh, kanya-kanya ng survival. Oo, At the totoo. end of the day, tingnan mo kahit mga hayop, kahit mga halaman. Yung mga halaman, kanya-kanyang gapang yan eh. Correct. Diba? Paano sila mabubuhay? Paano ako makakasurvive every day? Diba? Tao pa kaya? Kanya-kanyang gapang. Isipin mo, eagle gumagapang. Kanya-kanya, di ba? Pero totoo yung, ang nakakaaliw isipin kung papaano yung survival instinct ng mga animals. Yes. Di ba? Yung Kahit pinaka-obvious. halaman at saka yung observe yan, titigan nyo. Titigan nyo paano siya. Hindi, halimbawa. Gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Correct, ganun. Oo. So yun din tayo. Ang punto is gagawa tayo ng lahat ng paraan para mabuhay tayo. At gusto naman ni God yun na kung ano man yung ibinigay na sa atin ng mga talento, mga regalo, 'di ba? Gagamitin po natin sa tama. Ganun. Totoo. Na-observe ko yan, kunyari buto, nagtapon ka. Di ba? Hindi sa lupa, pero sa semento. Nabubuhay siya eh. Yung Diba? buto sa Oo. semento. Totoo yung sa mga pagitan ko yan ng hollow blocks. Nabubuhay nag-ano siya, Gu- inisip ko kasi buto ng chicken. Parang
nagulan na. Buto ng chicken. Tumubo. Ang dami ko na kasi naitapo na buto ng chicken sa mesemento. Umasa ka. Paano yun? Hindi Di ba parang nabuhay. akala ko naman may ganun, partner. Kasi lahat na ng buto ng chicken titirahin ko, partner. I-observe ko kung mabubuhay. Buto ng halaman. Seeds. Kanya, tinapo mo lang dyan. Di ba? Wala kang pakialam sa kanya, pero gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Oo nga, tama din Diba? sa mga gilid-gilid. Totoo, Biglang magugulat ka, di biglang may ba? tumubo. Kasi ganun siya eh. Buto lang yun, mga kaibigan. Tama. Seeds lang yun. True legend. Pero gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Yung mga halamang, alangani, bakit nakapwesto sa dingding? Correct. Di ba? Bakit biglang tumubo dito, di ba? Paano? May kumakain ng pakwan. Ginano niya. Ginano niya. Paano? Ganun kasi ako pag kumakain ako. Paano yung tunog? Yung ang ganda-ganda ng suot, pero nanduto ka ng buto ng pakwan. Ginaganon ko. Pag wala nakatingin, part, tapos wala namang obstruction. Ginaganon ko talaga. Nakakatamad kasing tanggalin ng tinidor. So kakainin ko na lang siya ng buo. Tapos yung mga buto na matitira sa sa bibig ko, Ganon. So yun, bigla na lang. Oo, correct. Nasa may hollow blocks, tama sa pagitan ka. ng mga semento na dinadaanan natin sa eskinita. Dahil po yun sa mga butong pakwan na tinira natin. Kasi, di ba, dun pa lang nakaka-amaze. And kapag ka ganyan, partner, nakaka-amaze yung promise kapag naiisip natin yung how amazing yung mga survival instinct na mga ng mga animals. Lahat ng nilalang. Correct. Hayop, tao, halaman. Oo, yung mga ganyan na parang yung ano ba yun? Yung lobster. Dati may nagsabi sa akin na I lobster you. Sabi ko, ano I lobster you? Ano ibig sabihin ng I lobster you? Parang ganon. Parang may kinalaman baka sa... naman gumagawa lang siya ng baka pick up line lang siya. Oo, hindi. May kinalaman siya sa lobster sa season ng Friends. Kung nanonood po kayo ng Friends. Okay. Parang yung lobster kasi parang sila monogamous, ibig sabihin hindi sila naghahanap ng iba, may isa lang na parang may mga ganon. Kaya pag sinabing ikaw yung lobster niya, wag kang mandiri, ma-excite ka. Okay. Oo, magkahawak kamay until the end. Parang ganon yung mga lobster. So, may mga ganyang na nakakaaliw na pakinggan. At pag naririnig mo yun, parang ang galing naman, sinong gumawa nito? Diba? Sino nag-create nito? Kagabi, sabi ng anak ko, what is a galaxy? Tinanong niya, sabi ko, ano ba naman to? Napakahirap naman ng galaxy. Nakakaloka. Sabi ko, I'll just show you what it looks like. So, nung sinerch ko yung galaxy, alam mo yung outer space part, nakakaaliw siya. Parang grabe, nakakatakot. Galing ng pagkakagawa. Ang galing ng pagkakagawa. Sino ang gumawa lahat nito? Yes, yun. At kapag binabalikan natin kung sino yung gumawa nito, marirealize natin na ano man yung mga pinagdadaanan nating problema, maliit kumpara dun sa Diyos na gumawa ng mga galaxy. Sabi nga daw, di ba, itong galaxy natin, yung kung saan tayo nakatira, ay isa lamang sa marami pa. Isipin mo, marami pang mga ganito. Isipin mo kung gaano kalaki. Kapiranggot lang ito sa lahat ng nilikha niya. Kapag ganyan, na-amaze tayo, marirealize natin that we have such a big God. And it's a reminder that kung ano man yung mga problemang dinadaanan po natin, napakaliit compared to the big God that we have. Ganun. Dapat ganun so, yung makakalma mindset tayo, mo. correct. Ganun. Ay, ang liit. Sasabihin mo doon sa problema, ay, ang liit mo. Ang laki ng Diyos ko. Ganyan. Correct. Pakayabang ka na ganun. Ay, ang liit naman ng problemang yan. Wala naman lalaki dyan. Charot. Ayaw din naman natin natin malaking problema. Nanghihingi pa. Joke lang po. Kulang pa ba, anak, ha? Joke. Gusto mo pa? Joke lang. Eto naman, no. Kaya nga, di ba sabi, don't say that you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Parang ganon. Kasi nga, ang laki ng mundo na meron. Isipin mo, pinagkaisipan yung bawat detalye. Correct. Diba? Isipin mo na lang kung buti na lang yung butas ng ilong natin pababa. Isipin mo kung pataas siya. Paano na pag umuulan? Di lahat tayo nalunod na. Diba? Ang galing ng pagkakagawa. Kasi dadami yung populasyon. Totoo. Pagka gano'n, lahat tayo nalulunod kada ulan. Kaya every time na umuulan. Diba? Ang galing lang. Pag maliligo ka. Totoo. Hindi ma-invento ang salitang shower. Hindi ma-invento ang salitang... Paano ka magbubuhos pa itaas? Correct. Diba? Isipin mo yun. Nag-shampoo ka na gano'n ka, pero ang pag-ano sinatabo, kasi nga yung butas ng ilong mo nasa taas, diba tapataas lahat? Parang tanga, diba?
Pero dahil we are beautifully and wonderfully made, 'di ba? Lahat ng parte ng katawan natin merong may dahilan kung bakit sila nandyan. Isipin niyo Diba? mga Isipin mo kung kaibigan. yung anes mo nasa noo mo. Kasi every time na utot ka, bumubukas. Ang pangit, di ba? Yung kita-kita siya, yung malalaman agad kung sino yung umutot kasi lahat ng puwet nasa lahat ng butas nasa noo, di Saka hindi kunyari ba? magpapaalam ka, makita mo lang pagpasok mo sa CR, anong ginagawa niya? Nakasubsub siya. Oo. Alam na this. Alam na. Kasi nga yung butas Nakakangalay yun, 'di ba? Ang pangit. Hindi tayo ganoon eh. Hindi tayo pangit. Lahat ng parte ng katawan natin sa tama nilagay sa Oo. tama. 'Di ba? And kung again, ulitin natin, kapag binalikan natin, sino bang gumawa nito? Saan ba ito lahat talaga nang galing? Sabi ko nga si partner, yung kaibigan ko na natanggalan ng reproductive system, ikwento niya sa akin na ang buong akala niya, yung parang buong puson mo yun eh. Kung gaano kalaki yung puson mo, siguro ang basis namin, yung mga malalaki namin puson. So may isip namin na yung ovaries, yung fallopian tubes, mga ganon. Ganon din siyang kalalaki. Kasi kung anong laki ng puson mo, yun din yun. Pero hindi, nung tinanggal partner, gapalad, isipin mo, nagkasya yung reproductive system sa palad. Pero ang nakaka-amaze dun, partner, kung paano yung gapalad na yan, nakakapag-house ng kids. Alam mo yun, ng mga Galing, bata, ang nakaka-amaze, di ba? Totoo yan. Amazing talaga. Breastfeeding, para sa akin, partner, amazing talaga yun. Yung parang, bakit kapag dalaga ka, hindi ka mag-produce ng milk? Pero kapag automatic na nagluwal ka ng child into this, nagluwal ka ng child into this world, maka-arte, kala mo makinis si Nicole. Hindi Nandudura naman ang buto ng pakwan. Ganyan. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi maitatago ng mga na maayos na pauna na may correct. tunay na ugali. Hindi talaga maitatago ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry yung pag ko ng butong pakwan, di ba? Pero ang breastfeeding is amazing. Correct. God is amazing. Life is Pakatandaan natin amazing. sa True Lalo. Hold on mga kabisyo, maganda ang buhay. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO. Ako dyan kasi ako mismo naka-experience yan. Halimbawa ngayon, dahil hindi naman ako bagong panganak na nanay, wala no milk coming from the breast. Pero ang galing lang ng automatic siya na pagkapanganak mo, automatic may gatas yung dibdib mo. Kasi yun yung nourishment ng anak mo. Doon pa lang partner, paano na? Ang galing talaga doon. Amazed na amazed ako. Kaya yung lahat ng mga padede moms, talaga yan. Kinarir ko talaga yan. Sabi ko nga sa'yo, kung yung hindi nagkasakit yung panganay ko, feeling ko si Prince hanggang ngayon breastfeeding baby. Kasi amazed talaga ako sa wonders of breastfeeding. Kasi paano, 'di ba? Yung Galing, nananahimik ka pagka tapos bigla ka nagkagatas. Hindi ka bumili. Nakapag-produce Sa ka na true. sa'yo. Kahit partner, hindi ka tumitira ng malunggay. Siyempre, Oo. pampadami naman daw talaga ng gatas. Or hindi ka mahilig sa sabaw. Ako partner, hindi ako mahilig sa malunggay, hindi ako mahilig sa sabaw. Pero yung gatas ko noon, wagas. Parang ano nangyari? 'Di ba? Ang galing. So kapag naiisip po natin yung mga ganyan, makakalma din tayo na, okay, hindi naman, kung nagawa nga to sa, 'di ba, sa mga halaman na tumutubo sa gitna ng mga hollow blocks, paano pa ba tayong tao? Hindi tayo pababayaan. Totoo yun, no? Pag iniisip mo yan, actually, itong mga nabanggit namin na example, these are Common. but Oo. always taken for granted. Totoo. Yung nakakahinga ka ngayon, nakakarinig ka ngayon. Di ba, pinagsasawalang bahala natin yan eh. Kumbaga, hindi natin nakita yung value. Tama. Try mo yung sinasabi natin, lagi kang mag-zoom out. Pag nakita mo kasi yan, pag nag-zoom out ka, maintindihan mo yung value ng lahat. Ano yung mga paraan para, halimbawa, mag-zoom out ka? Ako, pag nanonood ako ng buhay ng mga hayop, nag-zoom out ako bigla eh. Nakikita ko agad yung nangyayari. Paano kung kami ito? Paano kung tao ito? 'Di ba ang galing naman ng pagkakagawa? For Katuwa example, yung mga hayop, may napanood ako kagabi bago ako matulog. Mga baka yata sila o ox, parang gano'n. Ox. Oo. Namatay yung isang kasamahan nila. Nag-iiyakan sila. As in talagang isa-isa silang lumalapit. Alam mo yung nag-aagaw buhay, tapos namatay na yung kasamahan nila. So isa-isa lang lumalapit. Tapos makita mo yung sounds nila. Alam mo yung hindi sounds ng masaya. Tunog ng umiiyak sila isa-isa. Tapos lumapit sila doon sa kasamahan nila. Ginigising, ginaganon, baka sakaling ma-revive. Tapos makita mo na parang ang galing naman.
mga ano to mga baka to mga kaibigan, ano ba yung basta family of ganon, ox, ganon sila. Parang sila nga mga hayop, kinakatay-katay lang ng mga tao, ginagawang masarap na bulalo yung baka. Diba? Pero ano ba yan? Nag-guilty naman ako sa bulalong tinira ko nung weekend. pero sila may emosyon din pa sila kasi sila mismo nagkakaintindihan eh. Kapag may namatay sa pamilya nila, naghihinagpis sila. True. Diba? Nag-iyakan sila. Hindi ito yung utak nila hindi katulad ng utak tao na ginawa sa Totoo. tao, So, di ba? mo, ang galing naman. Kung sila nga nagkakaintindihan na gano'n, what more tayo mga tao na hindi natin nakikita yung value ng emosyon ng isang tao. Yes. Diba na parang mumurahin kita. Wala kang pakialam sa emosyon ng tao ng kinakausap mo. Magbibitaw ka ng hindi maganda tungkol sa kanya, ibabash mo siya. Diba? Hindi mo naiintindihan yung emosyon ng taong makakaramdam noon kapag binash mo siya o chinismis mo siya. Diba? Tao tayo. Pinagsasawalang bahala natin yung value na yon, yung pagbavalue sa emosyon ng ibang tao. Itong mga hayop na intindihan nila. Tama. Diba? Ay, lumalungkot siya, namatay siya. Diba? Nalulungkot din ako. Mga langgam, ganun din eh. Malapanood ka. Oo, hindi pa totoo. Pag nag-observe ka, makikita mo yung di ba, ang dami nating lessons na malalearn. Ayun na naman tayo. Malalearn, di ba? Marami tayong matututunan mga lesson mula sa mga langgam. Isa doon is nakakadiri pa sila pag zoom in mo sila. Nakakatakot sila, partner. Kasi dami nilang paa Hindi yun, partner. Nakakita ka na ba ng zoomed in na ant? Hindi pa. Nakakatakot sila. Hindi sila yung parang cute. hindi sila cute. Mukha silang ito siya, partner. Ayan siya matapang siya. Langgam yan. Langgam to. Ay hindi, partner. Ikaw to nung galit. Langgam. Nalala ko yan yung nawawala Langgam. kong picture dati. Oh. 'Di ba? Parang it looks familiar kasi baka ito tayo kapag kagalit tayo, mainit ang ulo natin. Pero ganito ang itsura ng langgam. Ay, iba naman, sumali pa rin ang panood nating The Ants. Oo, hindi sila cute. Tingnan mo, meron din namang mga ganito, pero scary. Oo nga. Hindi ko rin Pag alam, pero na-microscope mahilig pa sila. yan. 'Di ba? Oo, magnified. Ang Soldier black ant when zoomed, yan yung mga iaano mo. 'Di ba? Pag pinobserve mo sila, nakaka-borkot, 'di ba? Correct. Oo, pero ang galing. Ang daming ang daming matututunan na lessons from ants, 'di ba? Yung queen ant, kung paano nila inaalagaan yung queen ant na nag-iisa, parang ganon sa colony, parang mga ganon. Tapos kung yung mga worker ants, isipin mo may worker ant, may soldier ant, may queen ant, may ante, si ante. Yun yung matandang ante. 'Di ba? Ang galing. Langgam pa lang ito. Yes, meron sa mga na-discover ng mga correct, tao. na mga tao, totoo. Merong isang video na na-amaze ako. Kaya ako napunta dyan sa kasi parang na-amaze ako tungkol sa mga ants. Na kung paanong eventually may mga taong, ang lesson that I picked up is, hindi nga lahat ng tinutulungan mo, itutulungan ka pabalik. Kasi doon sa video na yon, parang yung ant, wala siyang ibang ginawa kundi tulungan paakyat yung mga yung mga ibang ants. Nung siya na yung kailangan umangat, partner, parang nilaglag siya. Oo. May mga ganun din. Oo, may mga ganon. Parang tumatawid sila sa bridge. Oo, parang kasi ganyan. Hindi sila makatawid, pero nag-reach yung isa. Nag-reach yung isa. Di ba? Pumatong umuba yung iba hanggang sa makatawid na lahat. Yes. Nasa siya na. Ngayon Wala na. na. Naglakad yung mga kasama. Correct. Iniwan siya. Di ba? Mga ganon. Kaya, nung napanood ko, sabi ko, amazing ant. Tapos napunta nga ako dun sa itsura ng ant pag zoom in. Boycott ako. Sabi ko, cute na cute ako dito sa mga langgam na ite. Di ba? Boycott pala sila pag zoom in. Pero isipin mo langgam na pagkaliit-liit. Pag nung zoom in, ako parta na-amaze lang ako na paano mo na zoom in yan? Di ba? Nakaka-amaze yung technology. Sino naman gumawa ng mga tao na naging dahilan kung bakit high-tech tayo? Di ba? May Diyos. So, yun, dun yung nakaka-amaze. Yung parang ma-zoom in mo yung isang pagkaliit-liit. Tapos I'm sure may dahilan kung bakit ang itsura ng ant ay hindi cute. Oo. 'Di ba? Kung bakit mapanakit sila. Oo, parang bukod sa magkakapantal ka talaga sila sa kanila, 'di ba? Parang wala lang isang life is amazing. Yun lang yun. Oo, yun. Isa pa yung napanood ko kagabi na matutuwa ka, part yun ng zooming out Kasi pag nakakapanood ka po ng mga ganung video. Yung sinasabi nating zooming out, parang nakikita mo yung hindi mo nakikita pag nandun ka. Yeah. Sa sitwasyon. So, kailangan mo lumabas para maintindihan mo yung nangyayari. So, isang paraan doon, yung manood ka ng buhay ng mga hayop. And minsan ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila.
'Di ba? Makaka-relate ka na, ang galing naman. So pag nakita mo halimbawa naghihinagpis yung hayop, hindi mo sasaktan yung mga hayop eh. Hindi mo aalaw na makapanakit ka rin ng kapwa mo kasi ganun pala ang nararanasan ng isang tao kapag nasasaktan. Tama. Diba? So medyo mag-zoom out tayo. So yung napanood ko naman kagabi din, yung master nila, Anong hayop to? master, tas may alaga mga pusa naman. Okay. So, yung master parang binabangungot. Malalim ang pagkakatulog. So, yung mga pusa, isa-isa siyang nilapitan sa kama. Although alam naman natin yung pusa gumaganon, 'di ba? Tumatapak minsan sa katawan natin o kaya sa tela. Pero yung mga pusang yun, ginaganon yung dibdib nung master. Oh, parang nire-resuscitate. Ano ba? Nananaginip, nagbabangungot eh. Oo. Anong tawag? Pumapadyak ng matindi. Oo. Para silang, kaya nga CPR. Oo, kaya nga nire-resuscitate. Resuscitate ba yun? Oo, parang ginaganon. Sini-CPR siya. Tapos hindi sila mapakali yung mga pusa. Diba? Siyempre may CCTV kaya na review no may-ari. Na-appreciate na grabe yung mga pusa ko, may care pala sa akin. Diba? Na parang sila mismo natataranta nung natutulog ka ako kasi ramdam ng mga alaga akong pusa na I'm at risk. I'm in danger. Diba? So pag naintindihan mo yon, parang binabalibag ko lang yung pusa. Correct, diba? Wala nga akong pakialam pag nasagasaan ko yan eh. Ang dami nating ganun. Diba? Tinatadyakan, sinisipa-sipa mo lang. Tama. Pero yung mga pusang yan, nagkakaintindihan sila. Diba, may care din pala sa tao. Kapag mabait ka sa kanila, yung mga pusang yan, ititrato ka din nilang maganda pabalik. Hindi mo alam, isi-save ka nila in whatever form in the pusa in yan, the mga future, kabiso, ha? diba? Minsan, kaya nga minsan buti pa yung mga hayop maganda ang asal nila maayos eh. Samantalang may mga ibang tao. Hindi nga totoo pala na asal hayop eh. Correct, kasi mababait ang mga kasi hayop. mababait, hindi pala unless yung tinuturing mong hayop ay yung actually, lahat ng mga hayop mababait, nagiging masama lang sila if threatened. Yes. Parang yung kwento po yan ng boss namin na expose siya sa mga creatures in the forest. Expose sa creatures in the forest, 'di ba? Sabi niya na hindi daw siya natatakot sa ahas. Kasi una sa lahat, mas malaki daw siya dun sa ahas. Oo. Pangalawa, hindi ka daw niya aanhin kapag hindi mo din siya inano. Di ba? Hindi sila lalaban sa'yo. Oo. Hindi ka nila aanuhin. Correct. Kapag hindi mo rin sila inano. Parang ganon. Pagka ganyan. Kaya hindi pala tama yung sabihin na asal hayop siya. Kasi madaming mga hayop ang talagang tunay na mabait. Correct. Mas mabait pa sa kapitbahay mong marites. Di ba? Nananakit sila kasi survival instinct nila. Correct. Iniisip nila. Sasaktan mo sila eh. So dahil sasaktan mo sila, mag-ano din, so pakita din nila yung nila, pangil nila o kung ano man. Yes. Parang tayo, pag ginagalit tayo, hindi ba't nanlalaban din tayo? So ganun din sila. Parang kung ahas. Tayo hindi rin tayo mga Correct. Parang ahas, 'di ba? Kapag kung na-experience niyo na po na na magpa-picture sa mga zoo na merong mga ahas, ano yung laging sinasabi ng mga trainer o kaya ng mga guides, 'di ba? Magre-relax po kayo kasi kapag ako na-experience ko yun kapag yung hindi ako nag-relax, yung naramdaman ko talagang shoots, merong ahas sa liig ko, ganun. Pag hindi ka nag-relax, mararamdaman nila yon. At pag naramdaman nila yon, mas lalo silang sisikip. And that's also their survival instinct, parang ganun. So, dapat relax ka lang, hindi niya ma-feel na threat ka. Kasi pagka kinabahan ka, siguro may mararamdam nila yun eh. So, sumisikip sila. Ako, na-experience ko yung partner, yung sumikip talaga siya sa akin kasi alam niya sigurong nininigas na ako. So, parang, ramdam niya, parang ganon. Yun, ha? Oo. So, yun, ang galing, no? Ang galing nga, amazing. Lahat, ito pag pinagkikwentuhan natin mga kaibigan, doon mo talaga ma-realize that life is amazing. Amazing ang life. Lahat ng bagay na nilikha dito, feeling ko may isip eh. Totoo. Kahit halaman. Kahit alipunga, parang buhay siya. Ba't ganun yung alipunga hindi na mamatay-matay? Lahat ng kahit mga halaman, paano yung nagagawang mapaganda yung sarili niya? Paano yung nagagawang protektahan yung sarili niya? Butterflies, partner. Nakaka-amaze din ng butterflies, 'di ba? Lahat. Lahat ng nilalang sa mundong ito. Kaya wag mo silang aabusuhin, wag mo silang sisirain kasi may role sila sa buhay sa mundong ito. Sa ating ecosystem. Yes. Ganun. Ang hindi ko lang maintindihan, nga ba kuto, anong purpose nila? Yun, kasi hayop din naman yun, 'di ba? Yun
Yun, Tanungin nga, mamaya makipag-usap kami sa Kuto. Oo, ask namin. Bukas pag-uusapan Oo. namin. Anong role mo sa ecosystem? Ay, nako. Salamat na marami sa mga nakatutok sa atin sa ating FB Live. Thank you very much po. Shout out sa mga tambalanisa natin. Mary Ann Pabunan, wag naman mawawala yung sayo ko tuwing umawag ka pag naririnig yung boses natin. Ganun talaga po Di naman kami mawawala. Mababago lang ang routine po ninyo. Yun lang naman yun. John Carcer says, Manay Nicole, pabati po yung pinsan ko na si Ricky Bayron na birthday po ngayon from Partido Bicol, Camsur. Ayan. Happy birthday! Si Lucky Charm Cortez, ipis din po. Hindi ko alam kung anong role nila sa Earth. Alam mo, hindi ko rin alam yung role ng ipis sa Earth. Bukod sa manakot. Bukod sa mag-feeling butterfly pag lumilipad sila. Ayan. Hello kay Glyza Agsaulio. Flossil Heart. Sabi niya, hello tambalan, relate much ako sa reality ng life. Kung, ano ba yun? Kung mag-iiba naman ang time slot ng program niyo, I will always cherish those times na nakikinig ako sa program ninyo. Rewind and replay na lang. Rewind and replay na lang sa previous years na tambalan segment. Senti mode. Umiiyak na ako. Ano ba yan? Parte na kayo ng life ko. Maraming salamat sa 10 years of being a diehard tambalanista. Mabuhay ang tambalan universe. O, diba? We won't be, we're not leaving. Yun lang yun. One thing's for sure, we're not leaving. May mga changes lang. Mm-mm. Hi kay G. Antonio. Nakaka-touch yung care ng mga animals. Yes. God's grace talaga. Gift talaga sa mga taong animals and nature. Diba? Kaya dapat ingatan natin ng isa't isa. Kasi yung mga hayop, iingatan din nila yung mga tao. Ayan. So, abangan nyo lang po. Malapit na naman na. Gia Navarro, Tita Nicole, Tito Chris, anong meron sa Feb 14? Sana hindi pa rin mawala ang iconic ninyong tawanan. Tatawa pa rin kami. Tatawa pa rin kami. For sure. Hindi kami pwedeng ma-lost. Ang dami pa po naming bayarin. Sabi ni Rose Jean Vandale 5, watching since high school until now na 30 years old ako. JP Villanueva, ganda mo naman sa red. Oh, syempre it's the Love Week, 'di ba? Anniversary week din ng Love Radio. Yes. Sa Feb 14. Hugis puso nga yung madibdib mo dyan. Ang question ko, Boyet, kailan niyo balak palitan tong picture na to? Paki-focus nga itong picture na to sa likod. Sino ba yung babaeng yan? Hindi ko siya kilala. Matagal nang patay yan. Ba't hindi pa po natin pinapatay? Actually, last year pa po, Tegi yan. October pa lang, payat na ako. August. Nakatadyan pa rin. Meron. Wala pang, may bago akong picture, di ko mag-gets ba't hindi pinapalitan nila, Boyet. Ano to? Bakit? Ba't ayaw nyo palitan? Dalawa pa yung baba ni Nicole. Tatlo nga actually, 1, 2, 3. Tatlo yung baba ko dyan Palitan na natin yan. Para sa launch. Tatanong ko yun sa meeting. O yung mga pictures na ginamit dun sa maganda. Dun sa yung convention last Saturday. Yung launch ng Saturday. Ay, aling convention? Yung oo. Kasi current na yun yun, pwede yun. Cool yun, cool. Yarn. O siya, exit na po kami. Mamaya tayo ulit. Kwento na may Wagang Burnay. See you later. Buyers.